Na itong kinikim-kim at tinatago sa sarili ko, pero ngayon lang ako magsasalita. Ayoko matapos yung pagkakaibigan natin, pero dito ko natatapusin. Masakit man para sa akin ito natapusin pagiging magkaibigan natin, pero kasi dinadamay mo na yung pamilya ko eh. Kaya ngayon magsasalita na ako. 10 years of friendship, huwag kayong sobrang magtiwala kahit close friend nyo pa. Ito yung unang beses na magsasalita ako. Ayoko na kasing itago to dahil sobra na eh. Di ko na kasi kaya yung mga ginagawa mo. Di na ako makapagtimpi sa sobrang sama ng ugali mo. Itong sasabihin ko, walang halong kasinungalingan at pagpapanggap to. Itong isisiwalat ko na to, noon mo pa ginagawa, kaya lang mas lumala ka ngayon. Bakit ba kasi ang hirap maging mabuting tao sa'yo kahit minsan? Buntis ako pero grabe yung trauma at stress na binigay mo sa amin. Grabe rin yung naramdaman naming takot sa'yo. Pati yung pinagbubuntis kong bata, walang takas sa kasamaan ng ugali mo. Ito, sisimulan ko sa una ha. Kaibigan kita simula high school, college, hanggang last year. Sa loob ng 10 years na pagsasama natin bilang magkaibigan, alam ko na yung ugali mo. Mas lumala lang talaga ngayon eh. Simula ulo hanggang paa, sinampa kita, minahal kita, tinuring kitang kapatid. Sinunod ko lahat ng gusto mo at payo mo eh. Kahit alam ko na minsan mali na at di totoo yung mga sinasabi mo. Alam mo pinagkatiwalaan kita eh, lalo na sa mga sikreto ko. Lalo na sa pamilya ko, alam mo yan. Oo, sige, marami tayong pinagsamahan. Nung pinasama mo ako sa Manila, alam mo kung saan tayo nagsimulang mangarap eh. Hindi ko makakalimutan yung mga bagay ng mga pinagsamahan natin. Inahalagahan ko lahat ng yun kasi nga best friend kita eh. Mahal kasi talaga kita kasi nga kapatid na turing ko sa'yo. Pero unti-unti ko nakikita yung mga kasama ng ugali mo. Grabe mo akong murahin, grabe mo akong pagsalitaan, tawagan ng lahat tinatanggap ko kasi mahal kita. Pero lahat na yun binabaliwala ako kasi nga alam ko yung ugali mo eh. Diba pinaniwala mo na hindi ko kaya mag-isa? Grabe mo nga ako i-down, diba? Kung pupurihin mo ako, sarcastic ka pa. Lahat ng kaibigan ko at mga kakilala ko, nilalayuan ko dahil yun ang gusto mo, diba? Kasi lahat ng mga nakakasama natin at nakakatrabaho natin dati, nilalait mo at sinisiraan mo sa akin. Kaya ilang taon na lumipas, nandyan yung pandemic. Nagkasama tayo, nandyan yung problema. Papasalamat ako dahil nakasama kita sa kondo mo kahit pandemic. Kahit na alam ko na naman na susumbatan mo ako at utang na loob ko na naman yan sa'yo. Dahil ganun ka kasing tao. Iniis ko yung ugali mo ng maraming taon, alam mo yan. Kahit madalas naririnig na ako sa talas ng bibig mo at pag-i-invalidate mo sa nararamdaman ko. Pangalawa, lumipas na naman yung taon na hindi tayo madalas magkasama. Alam ko nagtampo ka na naman sa akin, di ba? Wala kang pinamukha sa akin kundi walang magsiseryoso sa akin tao. Walang magmamahal sa akin kundi ikaw lang na kaibigan ko. Naniwala ulit ako sa'yo kasi akala ko magbabago ka na. Lahat ng sikreto ko sinabi ko sa'yo ulit. Kasi umaasa ako eh, na hindi ka nakagaya ng dati. Ganun ko tinitreasure yung friendship natin. Kasi nga mahal kita noon. Yung pagmamahal ko sa'yo hindi nawala kasi alam kong walang tatagal sa ugali mo kundi ako lang, alam mo yan. Sobrang sakit mo magsalita. Tiniis ko lahat ng yun kasi nga gusto ko masaya lang tayo at okay lang tayo palagi. Alam mo mahina akong tao. Alam mo hindi ako sanay sa stress at issue kasi alam mo mahina ako yun. Oo, alam ko nandyan ka pero puro negative yung mga sinasabi mo sa akin. Minamanipula mo ko at pinapaikot para layuan ko yung sarili kong pamilya. Ito pangatlo. Ito na yung araw na sinabihan mo na mag-vlog tayo. Sumama ako sa'yo kasi hindi kita matanggihan dahil nga best friend kita noon eh. Oo, nag-enjoy talaga ako sa mga vlog natin eh. Noong una, hanggang lumipas yung buwan, nadadalas na yung pag-i-invite mo sa akin mag-vlog. Diba sinabi mo pa sa akin ng personal na malaki ang kita sa vlog kaya mag-resign na ako. Natutulungan mo ako, no? Ko, sumama na naman ako sa'yo at naniwala na naman ako sa'yo. Kasi baka nga nagbago ka na kasi nga vlogger ka na, diba? Baka kasi sakaling alam mo na yung tama at mali. Pero nagkamali na naman ako. Sa isang taon na mahigit na magsasama tayo sa vlog, pinakita mo na naman sa akin yung sama ng ugali mo at lumala ka ngayon sobra. Mas grabe ka na magmura ngayon at manghamak ng mga taong nakakasama natin. Sa totoo lang eh, kulang na lang duraan mo kami sa mukha. Oh wait lang, bago ko ituloy yung mga kasama na ginawa mo sa amin, ipapakilala mo na kita ha. Itong mga ugali mo na sasabihin ko ay nag-cause talaga sa amin ng trauma at stress. At higit sa lahat takot dahil sobrang taas na tingin mo sa sarili mo. Una, ang yabang mo masyado sa mga tao lalo na sa amin. Ibang iba talaga kayabangan mo. Nagsasabi ka ng mga hindi totoo para lang mapaniwala
mo kami. At para mag-stay pa kami sa'yo, sasabihin mo na naman, tutulungan mo kami. Pero ang totoo lang, binubuhat mo yung sarili mong bangko. Ito pa, lagi mo sinasabi sa amin na hindi namin kaya nang wala ka. Marami kang mga pangako sa amin na alam ko naman na hindi mo tutuparin. Kasi nga, alam ko nagyayabang ka lang. Tapos kapag nakita mo masaya kami, sisirain mo araw namin, di ba? Ganyan ka. Kasi gusto mo, ikaw yung nasusunod sa buhay na meron kami. Gusto mo sambahin ka namin, di ba? Pangalawa, grabe ka talaga magmanipula ng tao. Para sa akin na, yan yung the best mo ugali na meron ka. Ang magmanipula ng tao. Alam mo yung mga unang tao na makakasama mo, mapapaniwala mo agad. Mapapaniwala mo sa mga mabubulaklak na salita mo. Para magmalinis na naman yung pangalan mo. Kasi ganyan ka. Sa una mabait, sa huli halik. May pangatlo pa, sobrang sinungaling kang tao. Alam natin yan dalawa. College pa lang tayo, tinuturuan na ako magsinungaling. Kasi alam mo, hindi ko kaya magsinungaling dahil nga nauutal ako. Alam mo, napakasinungaling mo para lang matawag kang independent woman. Kahit alam naman namin lahat na hindi totoo yun. Para luminis na naman yung pangalan mo sa mga tao. At bumilig na naman sila sa'yo kasi nga independent woman ka, diba? O, pang-apat. Grabe ka magpanggap, sobra talaga. Hindi sa totoo lang ha. Ito naisip ko lang kasi parang daig mo pa sa Rodora X. Hindi lang split personality ang meron ka, kundi multi-personality, gusto. Lalo na sa mga fans mo, grabe ka magpanggap. Alam mo yan. At alam yan ng mga nakakasama natin sa event. Ito, hindi ko ito makakalimutan kasi grabe mo yakapin at mahalin yung mga fans mo sa social media. Pero ang totoo, pag uwi mo, kung ano-ano mga sinasabi mo sa fans mo, like mabaho, maasim, nakakairita, na gusto mo pang sabunutan, alam ko yan, alam namin lahat yan. At ito pa, pati mga bata hindi nakakatakas sa'yo. Diba pati sila minumura mo? Hate na hate mo yung mga bata, alam natin na dalawa yan. At hindi lang tayong dalawa, lahat ng kasama natin sa event. Kunwari, mahal mo sila, pero kasi may camera eh. Kawawa yung mga bata kasi lintik mo murahin kapag nakatalikod na sila. Sobrang sayang yung mga pagmamahal na binibigay nila sa'yo sa totoo lang. At ito pa pala, dumating sa point na hindi ka nakapagpigil sa fans mo. Sinigawan mo yung fans mo sa harap ng mukha niya sa Bicol. Oy, alam mo yan. Naaalala mo yan. Kasi anong reason? Diba dahil hindi ka nakilala? Gusto mo kasi lahat ng tao sa bar ay kilala ka. O may panglima pa. Sobrang taas talaga ng tingin mo sa sarili mo noon pa. Lumala ka talaga ngayon. Una pa lang, grabe mo iangat yung sarili mo sa social media kahit alam mo hindi totoo yung mga sinasabi mo. Ginagamit mo yung page namin, diba, para i-share namin yung mga post mo at sabihin na mabait kang ate at purihin ka namin. O ito pa ha, di ba sa mall nagagalit ka pag hindi kami nag-face mask? Kasi nga, sabi mo, pagkakaguluhan ka sa mall. Kaya minumura mo kami. Kasi diba, sikat ka na. Kasi yun yung sabi mo at alam mo. Hanggang nasira na yung araw natin kasi nga pinagmumura mo na kaming lahat. Ayaw mo magpa-picture sa mga fans mo, diba? Sinasabi mo yan sa likod ng face mask mo. Nagmamadali ka pa nga palagi pag may naghahabol sa yung fans, diba? Tapos mumurahin mo sila nang hindi nila naririnig. Kawawa talaga yung mga fans mo. Tsaka ito pa ha, yung mga nakakasama nating artist sa event, nilalait mo din. Alam mo yan, alam na. Lahat yun, lalo na pagkaparehas ng industriya mo. Gusto mong pangalanan ko? Joke lang. Pang-anim, grabe mo kaming ipahiya sa tao, di ba? Yan kasi yung gusto mo, yung ipahiya kami lagi. Para lang magmukha kang matalino at good leader sa harap ng maraming tao. Grabe ka magalit pag naiinggit ka. Grabe ka talaga manglait ng kapwa mo. Ilang celebrity, vlogger at mga kaibigan pa ba natin ang lalaitin mo? Teka lang ha, hindi ko na kasi mabilang kasi sa sobrang dami. Basta babae yan, lalaitin mo. Tapos sinasabi mo dito sa Sokmed na independent woman ka. Tapos sinasabi mo pa yung women empowerment ba yun? Tapos yung mga babae na nakakasalamuhan natin. Tapos hirap na hirap kang purihin sila. Ay, eto pa. Pati mga LGBT hindi nakatakas sa mga lalait mo. O di ba nga, pati yung drag queen na sikat ngayon, may nasasabi ka, sinabi mo pa yun sa akin, ay, hindi naman maganda yung boses. Todo support ko pa sa mga LGBT, di ba?